Mahalaga sa ating pong mga nanay at mga tatay na rin ang self-care dahil dito na lang tayo nakakabawi para sa ating mga sarili. Ako, totoo yan, Mommy Dims. Kaya naman patok na patok online ang ilang self-care routine gaya ng pagda-diet at exercise. Pero imbes na makabuti, nako, aakalain mo bang mas nakasasama pa ito para sa ilan? Yan po ang tatalakayin ng sleep and burnout specialist na si Miss Dina Salonga. Good morning, kapatid. Good morning, Doc Richard. Good morning, Dimples. Good morning, Miss Gina. Good morning, mga kapatid. We share a friend, actually. Yes. Si Direk Rory Quintos. Very good friends for both of us. Miss Dina, I'm so happy nandito ka ngayon kasi marami sa mga kapatid natin, no? Kasi pag sinabi mong self-care, parang gamit na yung word na yan, di ba? Pero ano ba talagang ibig sabihin yan para sa mga kapatid natin, di ba, Doc? Simulan Dahil na dyan, natin. umpisahan na natin, Mommy Dims. Miss Dina, nabanggit niyo po sa isa sa inyong mga videos online ang dangers Yes. ng self-care, no? Ang tanong ko po, Miss Dina, paano po ba nagiging chronic self-pressure yung tinatawag nilang self-care? Correct. Maganda yung tanong mo, Doc Richard, kasi nabanggit mo online, ano? Ang dami natin nakikita mga exercise routines, fitness routines, pero kung susunod lang tayo basta doon, not knowing yung implications doon para sa atin, hindi naman pala yun bagay para sa atin, pwede siyang makasama. At ang isa pa, yung marami kang nakikita na, pumapayat, tumatakbo ng ganito, gayahin ko yan, nagiging obsessive. So pag naging obsessive yung mga routine mo, it's a form of stress. So imbis na makabuti para sa katawan mo, mas nagkakaroon siya ng negative side effects para sa atin. So kailangan alam natin kung ano yung tamang exercise, tamang routine na bagay sa sitwasyon natin sa buhay. Kung tayo ba ay athlete na very active, or tayo ba ay madalas nakaupo at walang exercise, medyo overweight. So ibagay natin yung mga routines natin para hindi siya maging dangerous for us. Oh, ang gandang napapag-usapan natin ito, Miss Dina and Doc, no? Kasi ngayon, grabe na talaga yung pressure ng social media, no? super. Kasi dati, ang meron na nga silang term na na-invento, di ba, yung performative. Kumbaga, ginagawa mo na lang para uso ka or cool ka, kasama ka. Trending ka, At saka no? sobrang dami na din na influencers ngayon, Mommy Dims, no? Parang mas mape-pressure ka talaga. Ay, parang anong gagawin ko? Ginagawa niya yan, susundan ko din. Pero kasi wag nating kaligtaan, 'di ba, Miss Dina, na yung mga influencers natin, trabaho nila 'yun. Correct. Kaya maaaring 'yun din talagang ginagawa nila. Para naman yung mga nanay na ang trabaho natin ay nasa bahay tayo. Correct. May mga anak tayong Yes. inaalagaan. Tama Medyo yan. kakaiba yung setup. Oo. Ang nakuha kong magandang punto sa una mong sinabi, Miss Dina, ay kapag ito ay nakakaramdam ka na ng pressure, stress 'yun. Stress, So yes. dapat ang ginagawa mong self-care, walang pakiramdam ng pressure. Wag natin kalimutan na ang dapat pakiramdam nito ay mabilis, madali, Oo, kumbaga at saka ganun dapat, masaya. maluwag at Masaya. masaya. Parang chill lang, gano'n. Chill. Oo. Oo. Eto, Miss Dina, ang tanong po, ano ba yung mga posibleng epekto sa katawan nating mga tao ng chronic self-pressure or pangmatagalang pressure sa sarili? Or stress, di ba? So ang unang-unang impact niyan sa atin, pagtulog. Pag hirap kang matulog, it could be a sign of stress, no? Pangalawa, weight gain. Medyo nadadagdagan ng timbang at kahit na binabawasan natin ng pagkain, tumataba pa rin, 'di ba? At nagkakaroon tayo ng lack of focus, hindi tayo makakonsentrate sa mga ginagawa natin. Parang paulit-ulit kang nagbabasa tapos hindi mo naiintindihan. Ganyan. Tapos ang isa pa, pagka nape-pressure tayo or nasa-stress tayo, ay nahihirapan tayong i-regulate ang emotions. Nagiging mainitin ang ulo, masyadong sensitive, madaling masaktan. So, nagiging overly emotional. Ito yung mga ibang symptoms ng stress sa katawan. Naapektuhan na rin talaga yung mental health na Yes. nagmamanifest into physical symptoms. Yes, Oo. totoo yan. Pero eto naman, Miss Dina, sakop din kasi ng self-care yung iba't ibang facet or aspeto ng kalusugan, kagaya ng physical, mental, spiritual, emotional, Yes. sobrang dami na. Ngayon, parang minsan nahihirapan ka ng ibalanse ito. Yes. Paano nyo po ba dapat ibalanse? Oo. Ang tanong ko nga, Doc, sa totoo para sa akin, nababalanse ba yun? Does it Pwede. exist? Yes. Oo. Kaso, ang nagiging focus natin ngayon sa self-care, mostly physical. Oo. Di ba? Exercise, diet, at ang isang nakakaligtaan natin sa physical care ay ang pagtulog. So, kahit na anong ganda ng pagda-diet mo or maayos ang pagkain mo, nag-exercise ka, kung kulang ka sa tulog,
magkakasakit pa rin. So yan, tatlong yan sa physical health, very important. Ngayon, sa emotional naman at saka sa mental, para sa akin ang importante, ma-release mo kung ano yung mga negative na nasa isip, nasa puso mo. Sama ng loob, inis, galit, takot, na meron kang way para ma-release yan. So may mga strategies tayo dyan, mga breathing techniques, healing meditation, na pwede natin gawin. Yung iba, nagjo-journal, para lang wala silang nalaman ng isip bago matulog. So ito yung mga strategies na pwedeng gawin ng kahit mga nanay, no, nasa bahay lang. Tapos yun naman, kailangan din aware ka sa kung ano bang ginagawa mo sa buhay. Hindi ka nawawalan ng focus na ano yung direction mo at ano yung mga priorities mo. Yan naman yung spiritual aspect ng ating health. Diba? Ay, ang ganda no. Para tuloy, parang pakiramdam ko, wow. Parang pag-kausap kita, Miss Dina, napapaisip ako, ano nga bang mga gusto ko sa buhay? Nagpa-prioritize ka na. Yung kwentuhan natin kanina, Yes. diba? Kasi sa akin talaga, Miss Dina, napaka-importante na pati yung pag-iisip ko ay nasa tamang daan. Yes, Oo, kasi yes. hindi lang physical, sabi mo nga. Ito, gaano kahalaga naman yung pahinga na I'm sure marami sa mga kapatid nating nanonood ngayon ang maaring guilty dito na grabe kasi dati, diba, na over-romanticize natin, nga, or napapaganda natin sa ating paningin yung ibig sabihin ng, uy, pagod na pagod ako. Parang the best ka dyan pag pagod na pagod ka. Di ba? Parang, uy, pagod na pagod ako. Ang dami kong ginawa. Ang dami kong na-achieve. Mabuhay Pero, ka. Oo, parang mabuhay ka. Ang galing mo. Na parang, di ba sabi nga nila, may term dati na susuka pero hindi susuko. Ngayon, ang tanong ko, gaano kahalaga ba ang pahinga pagdating sa usaping self-care? Kasi yan yung hindi natin masyadong pinag-usapan. Para bang sinasabi nila na, ay, magpapahinga lang ako pagka, tapos na ang buhay ko. Pero hindi totoo yun. Dapat ang pahinga ay kasama ng pagbubuhay. Kasama. Oo. Integrated. So kung gano'n ka kadalas or kalakas mag-workout, mag-exercise, dapat may katambal na pagpapahinga. Marami tayong naririnig na mga kwento na mga healthy, athletic types na nagtitrain ng mabuti, tapos naha-heart attack, na-stroke, yung iba nga namamatay pa sa finish line ng race. Kasi pag binalikan, ang nangyayari sa kate-training, hindi nakapagpahinga. Puyat pala, tapos lumaban pa rin, or naglaro pa rin, tapos yun, nagkaroon ng atake. So, importante na kapag matindi kang mag-workout, matindi rin ang pahinga mo. That's right. Kakambal dapat yun. Miss Part Dina, ng strategy mo yun. Yeah, tama, totoo yan. Kasi kapag pagod ka na, kailangan mo rin talaga magpahinga. Yes. Otherwise, yung body mo yung magtutulak sa'yo magpahinga, ano mangyayari? Magkakasakit ka. Oo. Kumbaga, wag nating hintayin na ang katawan mo ang magsabi sa'yo, tigil ka muna, Correct. nagkasakit ka na. Minsan nga, may sakit ka na, nagsige pa rin. Ay, totoo po yan. So, kailangan nating makinig talaga sa ating Yes. Katawan. Listen to your body. Oo. Tsaka wag tayong mahiyang magsabing nagpapahinga tayo. Kasi, di ba walang dati guilt. merong FOMO, yung fear Fear of of missing missing out. out. Ngayon, meron na sila tinatawag na JOMO. Ano Joy yun? of missing out. Na pag tinawagan ka ng friends mo, alika lalabas tayo, mag-inuman tayo. Ikaw, kaya mo na, sabi kasi nila, ang tunay na kayamanan at luxury daw ay kapag nakakapag-no ka na. Yes. Pag sinabi mong, ay sorry, magpapahinga ako today, hindi mali yun. Kumbaga, pag magkakaibigan kayo, you have to support each other's Correct. mind Respeto. and respeto. Kaya totoo yan. And Tama Miss Dina, yan. marami rin kasi tayong mga mommies na nanonood ngayon. Meron po ba kayong maibibigay na tips sa kanila, mga self-care recommendations, mga step-by-step guide, kung paano sila makakapagpahinga? Yes, importante yan. May mga followers ako din na nagtatanong, paano yung mga mami? Kasi, di ba, grabe ang oras. 24/7 ang magiging nanay. Alam mo yan, dimples, Yes. di ba? So, importante, ako, isipin ng mga nanay, meron tayong kasabihan na, you cannot pour from an empty cup. Agree. Di ba? Ibig sabihin nun, ano ibibigay mo kung ikaw sa sarili mo ay wala, ubos, kulang. So, kailangan pinupuno mo yung sarili mo. At ang isa dyan ay ang pahinga. Okay, so sa akin, ang tip ko, integrate mo yung pahinga mo kasabay ng bata. So, kung natutulog ang anak, Sabayan mo. Magandang mo. tip yan. Magandang Sabayan tip mo. yan. Oo. Tapos, yung playtime nila, gawin mong parang exercise mo. So, may mga video tayo makikita sa YouTube na ginagawang parang weights ang mga bata. O dahan-dahan lang sa ganun, ha? Wag ihagis. Importante kaya nyo yung bata kasi baka mamaya winits nyo, may bagsak nyo pa. Dahan-dahan po. Kaya masakit ang likod niya. Oo, Tapos, tama yan. May tamang precaution. So, at saka, wag mag-guilty. Yan ang humingi ng tulong pag kailangan. Hindi tayo kailangan superwoman palagi. Agree. Minsan kailangan natin ng help. Humingi ng tulong sa asawa,
sa nanay mo, sa yes. extended family. At saka, huwag magigilty. Minsan kasi may mga nanay na, naku, nagpapahinga ako, yung anak ko kawawa naman. So, yun lang ang mabibigay kong tips sa Oo, kanila. at saka I think na-empower mo din yung buong pamilya kapag natuturuan mo sila that rest is equivalent to play and to work. Dapat ganon siya, no? Play, rest, work, repeat. No? Correct. At saka i-train din siguro yung mga bata na merong mommy time. Yes, nasa kanila. Oo. Sa'yo lang. Ay, totoo yan. Agree ako sa iyo, Miss Dina. Miss Dina, ang dami ko pang gustong itanong para sa mga kapatid natin na gustong ma-reach ka, matuto pa mula po sa inyo. Any social media accounts we can follow you on? Yeah, mga kapatid, follow lang po for more tips tungkol sa pagtulog, sa stress, at pagiging healthy sa @Dina Salonga sa Facebook at Instagram. Instagram pala yun. Sa Facebook at TikTok ay @Coach Dina Salonga. Kita tayo doon. Ayun. So, yan yung mga social media accounts na naka-flash po sa inyong screens ngayon. Dapat yan ay makita ninyo para wag nating makaligtaan na kailangan tayong tumutok sa ating pagpapahinga, no? Miss Dina, and it's not shameful or hindi nakakayang humingi ng tulong. Yes. Miss Dina, maraming salamat for Thank being you here so today. much. At sana Thank maimbita ka pa you. namin sa mga susunod Ay, pang pag-uusap natin. Anytime, basta ikaw. Thank you, Miss Dina. Thank you so Thank you so much. much. Again, maraming salamat, Doc. Yeah. Ang ganda nun, ha? Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.